Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Melissa Delfino, na pangkat-tatlo ng mag-uulat tungkol sa morpolohiya. Ano nga ba ang morpolohiya? Ang morpolohiya ay ang pag-aaral ng mga morpema sa isang wika at ng pagsasama-sama ng mga ito upang makabuo ng salita. Ano pat kung ang morpolohiya ay tungkol sa pag-aaral ng set ng mga tunog na bumubuo ng mga salita sa isang wika. Ang morpolohiya naman ay ang pag-aaral sa pagbuo ng mga salita sa pamamagitan ng iba't ibang morpema. Ang morpolohiya ay galing sa salitang morpema sa katagang morpheme sa Ingles na kinilala naman sa salitang Griegong morph o ang ibig sabihin ay anyo o unit at im na ang ibig sabihin ay kahulugan. Sa payak na kahulugan, ang morpema ay ang pagpinakamaliit na unit na isang wika na nagtataglay ng kahulugan at ang ibig sabihin ng pinakamaliit na unit ay unit na hindi naman maaaring mahati o masira ang kahulugan. Isang halimbawa na rito ay ang salitang makahoy. Ang salitang makahoy ay may unlating ma at salitang ugat na kahoy. Ang kahoy ay hindi na maaaring mahati sapagkat ito na ang pinakamaliit na unit ng kahulugan. Ang salitang makahoy ay ang ibig sabihin ay maraming kahoy. Yun lamang po at maraming salamat. Mga morpema may kahulugang pangkayarian. Ito ang mga morpemang walang kahulugan sa ganang sarili. Kailangan makita sa isang kayarian o konteksto upang maging makahulugan ito. Ito ang mga salitang nangangailangan ng tulong ng iba pang salita upang mabuo ang kanilang gamit sa pangungusap. Tulad ng halimbawa sa pangungusap. Sa itaas, ang mga salitang si, kaya, ay, at sa ay hindi makikita ang kahulugan at gamit ito sa pangungusap kung wala pang ibang salita. Walang ibang salitang kasama. Ngunit, ang mga salitang ito ay malaking papel na ginagampanan dahil ang mga ito ay mga nagpapaaliw sa kahulugan ng pangungusap. Hindi naman maaring sabihin, magaling sumayaw, siya nanalo dance Olympic. Kasama sa uring ito ang mga sumusunod. Pang-angkop, na, pangatnig, kaya, at, o, saka, pati. Pang-ukol, sa tungkol sa, kay, ayon sa, or kay, pananda, ay, si, ang, ng, sina, ni, o kaya nina, kay, o kina. Kumbaga, ang unang uri, ang mga morpemang may kahulugang leksikal, kaya nilang tumayo na mag-isa kahit walang tulong. Kaya nilang tumayo ng mag-isa kasi maiintindihan mo pala doon pa lang sa pinaka-word na binabanggit sa kanila. Kunyari, sumayaw. Alam mo na, syempre, sayaw yun. Ang tatalakayin ko ay uri ng morpema. May dalawang uri ng morpema ay sa kahulugan. Halimbawa, magaling sumayaw si Rick, kaya siya ay nanalo sa Dance Olympic. Dalawang uri nito ay mga morpemang may kahulugang leksikal. Ito ang mga morpemang tinatawag ding pangnilalaman, pagkat may kahulugan sa ganang sarili. Ito ay nangangahulugan na ang morpema ay nakakatayo ng mag-isa, sapagkat may akin siyang kahulugan na hindi nangangailangan ng iba pang salita, halimbawa sa pangungusap. Sa itaas, ang mga salitang magaling
sumayaw, riksha, nanalo, dance at Olympic, ay nakakatayo ng mag-isa. Dahil nauunawaan ito nang hindi na kailangan ng iba pang mga salita. Sa kabilang uri nito ay ang mga salitang pangalan, pandiwa, pang-uri, at mga pang-abay. Tulad ng mga sumusunod. Pangalan: Rick, dance, Olympic, aso, tao, paaralan, computer. Panghalik: tayo, sila, ako, ikaw, atin, amin, ko, mo. Pandiwa: nanalo, mag-aral, kumakanta, naglilinis. Pang-uri: maligaya, palaaway, balat sibuyas, marami. Pang-abay: kahapon, kanina, totoong maganda, doon. Ang pangalawang uri naman ay mga yun. Tapos yung Rick, kung magaling, alam mo na agad yun. Kaya nilang tumayo ng mag-isa. Sa kabilang banda, ang mga morpemang may kahulugang pangkayarian, sila hindi nila kayang tumayo mag-isa. Kailangan nila ng tulong ng mga morpemang leksical. Kasi, ang pangit naman pakinggan kung ang salita mo lang puro ay, nang, na, di ba wala rin naman intindihan. Kaya ayun yung po, uri ng morpema. Makikilala ang morpema sa anyo o forma nito. May tatlong anyo ang morpema. Una, morpemang ponema. Ito ay paggamit ng makahulugang tunog o ponema sa kasiraan. Ito ay isang ponema lamang na binibigyan ng kahulugan at tinutukoy rito ang gender. Ito ay malaking factor kapag ito ay nabago o ang kahulugan ng salita. Halimbawa, doktora, doktor at a. Doktora, doktor at a. Senyora, senyor at a. Plansadora, plansador at a. Kargador, kargador at a. Ngunit hindi lahat ng salita ay may inaakalang morpemang a na kinakapit sa phonema. Halimbawa rito ang maestro na naging maestra. Pangalawang anyo ng morpema. Morpemang salitang ugat. Ang mga morpemang binubuo ng salitang ugat ay mga salitang payak na salitang walang panlapi. Halimbawa, tao, silya, droga, payong, pagod, tuwa, pula, liit. Ang pangatlong anyo ng morpema ay ang pornemang panlapi. Ito ay pornemang ikinakabit sa salitang ugat. Ang mga panlapi ay may taglay na kahulugan. Halimbawa, mag-ina, mag at ina, magbasa, mag at basa, maganda, ma at maganda. Yun lang ang aking report. Maraming salamat. Sunod, hugnayan. Binubuo ng isang sugnay na makapag-isa at isa o higit pang sugnay na pantutulong o payak na pangungusap. Halimbawa, sa pagiging dynamic ng wikang Filipino, kailangan nitong maging scientific at efficient. At ang huli, langkapan. Binubuo ng dalawa o higit pa malayang sugnay at isa o higit pang sugnay na di makakapag-isa. Halimbawa, bagamat nagiging mabagal ang pagsulong dynamic
dinamik ang wikang Pilipino sapagkat umaagapay ito sa mga pagbabago sa ating lipunan. Ulit sa inyo ay syntaxis. Payak. Ito ay mga hulugang nagbibigay ng kaisipan lamang. Halimbawa, buhay ang wikang Pilipino. Sunod, tambalan. Ito ay binubuo ng dalawa o higit pang mga sugnay na makakapag-isa. Ibig sabihin, kayang tumugon mag-isa bilang pangungusap. Na pinag-uugnay ng mga pangatnig. Halimbawa, dynamic ang wikang Pilipino sapagkat umaagapay ito sa pagbabago ng mga pangangailangan ng pangwika. Sunod, hugnayan. Binubuo ng Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Nicole Flores na mula sa ikatlong pangkat ng Section BSIT 1D. Ang aking tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa cluster. Ano nga ba ang cluster? Ang cluster ay dalawa o higit pang magkatabing katinig sa loob ng isang pantig. Ito din ay katulad ng kambal katinig sa Tagalog, subalit tanging dalawang magkatabing katinig. Dalawang magkatabing katinig lamang ang kinukonsiderang cluster. Kapag ang dalawang magkatabing katinig, halimbawa ito ay sa salitang bloke. Sa salitang bloke, magkatabi ang letter B at L. At pareho silang katinig. Kaya, iyon ay halimbawa ng cluster. Meron pa akong iba't ibang halimbawa ng cluster dito. Ito ay ang mga unang-una, bloke. Pangalawa, bra, huwego, drum, krus, krimen, krema, then gripo. Bakit nga ba sila na-consider na cluster? Gaya ng sabi dito sa meaning ng cluster, ang cluster daw ay dalawa o higit pang magkatabing katinig. Ano nga ba ang katinig? Di ba? Ito yung mga letrang B, L, yung mga hindi sila A, E, O, U. Pag A, E, O, U, yun ay patinig. Kapag hindi naman kabilang dun sa mga yun ang katinig. Ito kasi, BL, halimbawa ng katinig, BR, halimbawa rin ng katinig, HW, DR, KR, then JR. Marami pang mga halimbawa ng katinig na paaaring maging dahilan kung bakit ang isang salita ay tinatawag na cluster. Babasahin ko ang mga ilan dito. Ang mga ilan dito ay niebe, niyog, niyogan, platito, plastic, plaster, sweldo, swerte, swapang, gripo, grado, grupo, gloria, gladoyal, glarosa, at marami pang iba. Basta lagi nyo lang tatandaan na tinatawag na isang cluster ang isang salita kapag ang dalawang magkatabing letra ay katinig. Dalawang magkatabing letra ay katinig. Pero kinukonsidera lamang itong cluster kapag ang dalawang magkatabing letra ay na magkasama sa isang salita. Tulad nitong krus. Isang salita na may magkatabing dalawang katinig, kaya siya na itawag na cluster.